Sometimes hindi natin nakikita ano nga ba ang mas malalim na kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, sabi ni Jesus, He emptied Himself. He took the form of His slave. Even Jesus Christ, hindi niya ikinahiyang pasanin ng krus alang-alang sa pananampalataya natin. Biruin mo, anak na ng kataas-taasan, na sabihin hindi dapat magpapasa ng hirap, pero dahil sa labis na pagmamahal sa atin, anong ginawa niya? Ibinaba niya ang kanyang sarili alang-alang sa ating kasalanan. Kaya nga remember, no, ang tao, kailanman ang pag-ibig niyan mawawala. Ang pag-ibig ng isang tao minsan magtatabang. Pero tandaan nyo, ang taong nag-alay ng buhay sa krus, kailanman hindi nanlamig sa kanyang pag-ibig sa atin. Kahit na tayo'y kadalasan nagkakaroon ng pagdududa sa Kanya, kailanman hindi siya bumitaw upang tayo'y patuloy na yakapin. Kaya nga mapapansin nyo, no, ang pagdipa ni Jesus sa krus ay isang pagyakap, niyayakap tayong lahat. Na kahit makasalanan, mahirap, o anumang estado ng buhay, niyayakap ng Diyos. Tao lamang ang kadalasang hindi marunong yumakap sa kanyang kapwa. Tao lamang ang minsan hindi marunong yumakap sa sarili niyang krus. Tandaan nyo, from the cross of Jesus, nagawa tayong iligtas. From the cross of Jesus, nagkaroon ng kaganapan ang lahat. Kaya huwag nyo ikakahiya ang sign of the cross. Bakit? Ito ang rurok ng ating pananampalataya, because from the cross, you save us. Tayong lahat ay iniligtas. Kailanman hindi ka kinahiya ng Diyos. Kaya nga pag ikaw ay kakain sa anumang kainan, kung ikaw ay Kristiyanong tunay na nagmamahal kay Kristo, huwag mong ikahiya ang pagsa-sign of the cross. Dahil nung ipinako siya sa krus, halos hubot-hubad na hindi niya tinakpan ang kanyang muka. Ipinakita niya ang tunay na pagmamahal niya sa atin. Kaya nga, my dear friends, always remember, ang tunay na taong nagmamahal, kailanman hindi humihinto ang kanyang pagmamahal. Walang iba kundi si Jesus. Remember, Jesus, He emptied Himself. He took the form of a slave. Ang kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos na inialay sa atin upang tayo'y tulungan, ihango sa kasalanan at iligtas. Kaya nga mga kapatid, sa pagdiriwang ng kapestahan ito ng pagtatampok sa banal na krus ni Jesus, lingunin natin ang ating sarili. Kung si Jesus wala dyan sa krusipihong kahoy na iyan, kaya mo bang ialay ang iyong sarili at ipako? Handa ka bang mag-alay ng sakripisyo sa iyong buhay? Remember, every day has a cross, pero walang ibinigay na krus si Jesus sa atin na hindi natin kayang pasanin. Sabi nga, bakit tayo nahihirapang sa krus na ito? Isang bagay na hindi natin tanggap at hindi natin kayang buhatin. Pero kung isasaalang-alang natin ang krus sa ating buhay, ay ang kalooban at ang plano ng Diyos sa atin, mauunawaan natin ang lahat. Bakit tayo patuloy na minamahal ng Diyos? Ang bawat krus, ang bawat pagsakripisyo, ang bawat sakripisyo, paghihirap, ay isang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit ang kanyang bugtong na anak nahirapan, kahit ang kaisa-isang niyang anak nagdusa, tandaan mo, sa kabila ng pagdurusa, sa kabila ng kapagyatian, kapag pinasan mo ang krus ni Kristo, makikita mo ang tunay na rurok ng tagumpay. Amen.